So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na PBBM ginulat VP Sara, kulong at impeach na gulat si Pulong. Wala nang takas ang dalawa, kakapasok lang. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin magkaagawin pa ng China. Again, nababagat naman din yung ito, PBBM ginulat VP Sara, kulong at impeach na gulat si Pulong. Wala nang takas ang dalawa, kakapasok lang. Boss Balita TV, Malacanang, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Nagulat, pinakita ng dapat i-impeach si Vice President VP Sara Duterte. Pinakita na ng congressman, ayon sa nakalap nating impormasyon, hindi lang sentensyang matatanggal si VP Sara sa pwesto. Gusto din daw ipakulong si Congressman Pulong sa flood control scandal. Wala nang takas ang pamilya Duterte, kulong at impeach ang hatol sa dalawa. Grabe si PBBM nagulat, pinakita ng dapat i-impeach si Vice President VP Sara Duterte. Pinakita na ng congressman. Tara, panoorin natin to. Isang tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, good afternoon po. May impeachment complaint po na i-file ng mga complainant at willing po yung Makabayan Black sa Kamara na i-endorse ito. Ano po ang reaksyon dito ng Pangulo since bago matapos ang taon ay nananawagan siya ng muli ng pagkakaisa para sa pag-unlad ng ating bansa. Ito po ba ay sa tingin ninyo makakatulong para dun sa hangarin ng administrasyon na unity at prosperity? Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay wala po na pag-uusapan sa anumang meeting ang patungkol sa impeachment laban kay Vice Presidente. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito po'y para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na sagutin. So sa ngayon muli, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero wala po ba siyang power na kausapin yung sa Kamara para naman maiwasan na yung kagaya ng nangyari since parang yung impeachment against Itong si Eden din talaga is parang ano din talaga siya, no? Alam niyo na, napaghahalataan ko eh. Kayo ba, nahahalata nyo rin ba? Comment down below. Sara last year, 2025, it's a failure impeachment. Failure impeachment. On our part, we cannot say that it's a failure impeachment. Tama. There's still an ongoing pending. Tsaka kung pagbabasihan mo naman, yung ano ba yung naging dahilan ng pagiging failure? Failure ba talaga or hinarang lang? 'Di ba? Kasi kung, I mean, for me yung totoong definition ng failure kasi, yung nalitis talaga siya sa korte and then naipanalo ni VP Sara. Doon ako maniniwala na failure yung impeachment na yun. Pero kung yung itinapon lang, 'di ba? Tapos dahil pa sa sa mga kasamahan niyang senador. I mean sa Duterte Black na mga senators, 'di ba? So paano mo maka-count as a failure 'yun? 'Di ba? Na hindi nga nila kayang pasimulan eh. 'Di ba? Kasi ewan ko lang din kung para sa kanila, nararamdaman din nila na mayayari talaga si Sara Duterte kapag nasimulan yung impeachment na 'yon. 'Di ba? Case before the Supreme Court. Well, anyway, muli sasabihin natin, ano man ang mangyari po tungkol sa impeachment, yan naman po ay nasa jurisdiction po ng Kongreso at ang kung sino man po ang magsasampa ng kaso na yan ay hindi po makikialam ang Pangulo. At muli, ulit-ulitin natin, ang Pangulo po, ang nais po niya, managot. Ang dapat na managot. Yun. Ivan Mayrina, GMA7. Si Iban. During the holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap. Never nangyari
sa anumang administrasyon. Nako. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilis ang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat ng maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Buti nga hindi pinagliligpit to eh. 'Di ba? What if ginaya ng Pangulo yung way ni FPRRD? 'Di ba? Na tumba agad, wala nang due process. Diba? Good afternoon, Yusek. Si Congressman Edward Erice, sinabi niya po that he's preparing to question the 2026 budget before the Supreme Court. Pinag-aaralan na raw po nila, particularly on the existence pa rin ng unprogrammed appropriations. Kahit binawasan po, even si Congressman Laila de Lima, she's not satisfied with the move to just slash kasi para po sa kanila unconstitutional daw po itong unprogrammed appropriations. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. So, tignan naman po natin, of course, kapag sila file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. But sa ginawa pong pagre-review, pag-aaral ng Malacanang, is it confident that it can withstand legal scrutiny or even constitutionality concerns yung 2026 budget? Opo, confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos at ito'y para sa taong bayan. So, confident po ang Pangulo. Sunod na tanong lang kay Left Narciso, DZRH. DCRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may lumabas pong ulat na mayroon na naman daw umanong revamp sa cabinet. Gaano po ito katotoo? Wala pa po tayong natatanggap na anumang balita. Baka may nagpapakalat pero as of now wala. Any update po din sa Hanep mas nauna pang nakakaalam yung nasa labas kaysa sa loob. Patunay lang na sobrang chismosa talaga ng mga Pilipino par. performance review na sinasabi nyo naman dati na ongoing yun? Yes, sabi nga natin, we are making our performance at the discretion of the President. So, depende na po yan kung ano po ang makikita ng Pangulo. Pero as of now, wala po tayo nababalitaan, wala pong ipinararating na magkakaroon po ng cabinet revamp. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Bomboracho. Yusek, magandang tanghali. Nagsalita na po at nagbigay ng kanilang mga pahayag ang karamihan sa mga world leaders kaugnay sa pag-aresto ng US forces kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ilang world leaders kinondena at nababahala sa aksyon ng Amerika. Ang iba naman ay nanawagan ng respeto sa international laws at ang iba naman ay pabor sa pag-alis sa pwesto kay Maduro. So sa panig po ni Pangulong Marcos, Yusek, ano po ang kanyang naging pananaw sa issue nito? Sa ngayon po ay wala po ako maibibigay sa inyong tugon at hahayaan ko po itong issue po na ito. Anyway, this is about foreign policy. Ibibitawan ko po ang tanong. Yung mga ganito kasi par, kunyari, presidente ka, mas maganda kasi yung sagot mo is always ka lang sa gitna, di ba? Na parang ano lang din talaga siya, peace not war. Di ba? Kasi kung yun nga, papanig si PBBM sa Amerika, malay natin sa Venezuela or sa kabila, di ba? Parang titingnan nila yun as anak ng toko ganito pala yung ano nito ayaw mo pala dito kasi may may papanig at may papanig talaga sa part ni Maduro, 'di ba? Kaya for me mas maganda kung ano talaga yung stand is parang neutral lang, parang magpo-promote ka na lang ng peace na parang sana na lang gawin na lang nilang yan mahinahon or wag nang palalain pa masyado. So, pero naman, so far, naman talaga, I think kaya naman na ni, Donald Trump yan And I know for sure, pinag-isipan talaga nila na mabuti yan. Kasi, hindi naman gagawa ng ganyang hakbang yung US kung hindi siya ganyan ka-sure, di ba? Di ba? Malaking malaking hakbang yan sa Amerika, par. At ibibigay ko po sa DFA at sa Pangulo. Okay, salamat. Left Narciso, DZRH. Yusek, pahabol lang. Yung ICI po, isa na lang ang miyembro ngayon. Mag-aaway sa presidente ng mga bagong members or tapos na yung kanilang trabaho? Sa ngayon ay wala pa po tayong, hindi po tayo nabibigyan ng update kung magkakaroon po ng replacement. At sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho pa rin po ang mga nasa ICI. At nandyan din po ang ombudsman na nangako na magpapatuloy po sila at na nandyan po rin po pa rin ang enthusiasm na pabilisin ang pag-iimbestiga sa mga nasampahan na ng kaso. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director,
patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Hi, Secretaries. Good morning po. Sir, may we know for DepEd how much the absorptive capacity of DepEd has been annually during the Marcos Jr. administration? Siguro nasa 90 plus. 90, on the average, 90%. From 2022 to 2025, 90%. Sir, we have a very high demand so far for teachers and non-teaching personnel. That's over 65,000. What about the supply? Do we have enough qualified teachers to actually fill in those positions? The short answer is yes. Meron. In fact, maraming let passers na the number of let passers exceeds. So the supply actually exceeds the demand. Uy, ano din pala, congratulations din pala sa mga nakapasar ng bar exam So, sobrang solid sana. Kapag naging abogado kayo is parang wag kayong talaga. Kayong magpabayad ng 'di ba? Na ipaglalaban nyo yung pinakamali talaga. Well, naman yan, given naman talaga na kahit mga masasamang tao is may lawyer, pero sana wag humantong sa kagaya nila Harry Roque na parang yung profession nila is parang nila. Sinasayang nila, like siya, parang nakafocus sila sa pagiging ma-idol masyado. 'Di ba? So parang wala na, hindi na nila nakikita talaga yung pagiging makabayan, makabansa, 'di ba? So parang sumasamba na sa tao, which is mahirap 'yan kasi pwede kang kainin ng sistema niyan eh. Sorry, ma'am. Sir, for the classrooms naman po, ilan po yung you mentioned that you were given a budget for 5,000 to 6,000 classrooms. Previously. Ilan po yung napatayo? Sorry, I have the figures here for the classrooms. For 2022, 8,900. Round off ko na lang 2023, 2,900. 2024, 3,500. 2025, 4,700. But clarify ko lang, kasi there's ito yung budget from different years. These are just the completed classrooms in those years. Sir, in 2025, you fell short by about 2,000 classrooms. How confident is the DepEd in terms of actually utilizing the entire budget, the bigger budget that is allocated this year for the construction of classrooms, considering that there have been several projects flagged as ghost or substandard for classrooms? Well, kami, kaya binago natin yung sistema. Nakita natin nagdi-decline yung efficiency ng construction agencies. So we, for the first time, we're moving beyond, hindi lang DPWH ang pwedeng kumuha ng classrooms. Kasi dati merong provision sa yearly budget or GAA na limited to DPWH ang construction. So ngayon, meron tayong flexibility provision na aside from DPWH, even DepEd, even local government units. So what we're looking forward to is working with various local government units. And the majority of the projected 20,000 plus classrooms will be built by our local government units. So, or bidded out by our local government units. Sunod na tanong mula kay Julie Baiza, 1PH. Hi, Sec. Pinlag po ng COA yung inclusion ng GO students sa senior high school voucher program. Ang sabi, this may result to misallocation of public funds. Ano po yung naging tugon or ginagawa ngayon ng DepEd para maiwasan po yun? Nag-file kami ng cases several months ago actually. We have 7 pending cases and I think isang dosena pa yung under investigation na malapit ang i-file actually. Pero may listed daw po ng mga enrolled pero hindi po mapasok or listed sa multiple times in the same school. Paano po natin maiiwasan yun? May binago po ba sa sistema or regulations po ng DepEd? Opo, tama ho yun. Binago ho natin yung sistema. Dati binabayaran ka agad, ina-advance yung bayad. Ngayon, tinitingnan talaga yung resulta at kung naka-enroll. Tapos yung learner number at nag-institute tayo ng mga safeguards both at the school level and at the DepEd level. So, binabangga namin yung mga database natin na dati hindi ginagawa. Din kasi siya, dahil nga sa corruption like lahat na lang talaga ng galaw ng gobyerno is nakakapanduda, which is yun nga, hindi naman talaga natin sila masisisi dyan, di ba? Kasi nagkaroon nga ng mga lapses. So sana this 2026 ayusin talaga nila yan, di ba? Like bawiin nila yung tiwala, di ba? Ng taong bayan, men. Yan yung pinakakailangan ngayon eh. Magandang umaga po. For Chair Agrupis, ma'am, si Representative Antonio Tino, kinundina niya yung pag-veto ni President Marcos doon sa personal services requirements under the unprogrammed appropriations. He said na ito daw po, pondo para dito, this may affect the 259,000 job orders and contract of service workers in national government, including 41,000 professors, instructors, and administrative staff in state universities and colleges. Gaano po ito ka-accurate? Yeah, that is a very problematic now sa mga higher education institution. But the law clearly states that wala naman nabago doon. It's just that walang additional COS or JOS, but kung merong additional deliverables na hindi nagagawa ng present JO or COS, pwedeng i-justify yon.
Yun lang yung tweak ng old at saka ngayon. So when it comes to higher education, we still maintain yung pag-hire namin ng contractual instructors or professors. But if there are increase in enrollment, because we have to comply with the student-faculty ratio, as long as it is justifiable, the law provides na pwede na kaming mag-hire. So it does not at all affect yung teaching and learning environment sa higher education. Ang medyo na-affectahan is yung non-teaching personnel, because it is very clear na kung ang COS and the JO job is already existing in the existing organizational structure, we need to justify kung bakit kailangan pa ng additional COS and JOs. So, may punto po ba yung sinasabi ni Representative Tino na the cut means they cannot be hired as regular government employees and will have to ensure yet another year as unpaid yet overworked contract workers? Yeah, as of now, walang data ang commission to answer that. What we can assure is that the present plantilla position with the provision of additional hiring of COS and JOs for academic position is still there. So, but for the non-teaching, lalabas naman na. It is our prayer na lalabas yung ROS namin. ROS 2, lumabas na kasi last year yung ROS 1. Yung ROS 2 ang hinihintay so that we can position yung mga Hindi ko naintindihan tong part na to. Pwede ba natin i-skip to? Or may gustong manood sa part na to? Kapokus lang kasi dun tayo dun sa ano eh. Parang, VP Sara impeachments whatsoever. Yung kay Pulong din natin nakita. Staff organizational structure ng higher education. Last, just to sum it up, paano po makaka-apekto yung pag-veto dito sa particular item na to under UA in terms of hiring? Yeah, ang naapektuhan dito is we may have limitation in increasing the number of enrollment natin. So, kung hindi magiging klaro ngayon yung hiring ng additional teaching and non-teaching staff, we can only admit or increase enrollment as many. Next question, mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good morning po, Secretary Sonny. Sir, yung sa 24,000 classrooms na target, parang how exactly does the DepEd plan to construct these classrooms? Ano na po yung initial coordination with different partners and the realistic timeline? Siyempre po baka umasa din yung mga kababayan natin na in 1 year may 24,000 classrooms na. Well, just to clarify, we don't expect all of those 24,000 to be constructed in 365 days. Kasi historically, hindi talaga nangyayari yun. But at the very least, maumpisahan yan. Kasi nakikita natin it takes sometimes even 2 to 3 years to finish this classroom. Kasi yung release ng pera, hindi January, minsan sa June or sa October. So it carries over to succeeding years. So, but definitely, ang plano dito is about at the most 25% will be DPWH based. So that's, you're talking about maybe 6,000. Although sinabi ni Sec Vin sa amin na they want to be conservative and they're looking at 2,000 classrooms. So we have to really settle that Kasi ano to yung Sec Vin and DPWH. DPWH. Sobrang Ilan talaga yung nilang kaya nilang sobrang i-construct dami of the nilang 24,000. napipiruisyo. And then sa LGUs, yun naman Ito, ang opposite. kasali Sila rin to. gusto nila na i-take on. They want as Diba? much of the construction. Dapat talaga yung mga nangungurakot dyan sa DPWH pagbibitayin eh. Agree ba kayo? Bitayin. Comment nga kayo sa baba. To be downloaded to them. So yun, hopefully mabigay ng DBM kagad yung pera para ma-download namin sa local government. So we're talking about the possibility of 80 provinces, 160 cities, hopefully several of the 1,600 municipalities, hindi na barangay pero hanggang municipality na lang yung pwedeng mag-construct. So anyone who has the capacity, tapos meron din the provision in the General Appropriations Act, pinapayagan din yung mga civil society organizations, NGOs, na may proven record of constructing. So marami tayo niyan, yung Federation of Filipino-Chinese Chambers, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, may mga foundations na may record of building. And yun man, pwede natin ibigay sa kanila yung last mile school construction. Dahil yun, wala masyadong takers yun eh. So yun, pwede natin i-download sa kanila yun. And hopefully, sir, ma-address din yung EDCOM report about, yung bottlenecks when it comes to classroom construction, yung failed bidding, planning delays, design modifications ng mga classroom po. Yes, definitely. That's why we're also looking at the capacity of the LGUs and of course, there will be growing pains dahil first time gagawin to eh. So, tatansa natin eh, di ba? Hindi natin kabisado yung capacity ng isang probinsya, for example. Baka nag-overestimate si Gov, di ba? So those things, we expect there'll be some bumps along the road. But definitely, this will be way more efficient. Mas maging efficient ito sa dating sistema. And last na lang po, process on equity and access. Yan din talaga, para sa akin talaga kung geographically isolated may mga classroom pa naman. How can they Diba, benefit yung iba kasi parang renovation na lang or parang may concern na binago na lang in one region. para may makita ang ano talaga, diba? Progress. But why not talaga, pagpukusan nila yung mga, yung mga nasa kabundukan. Diba? Like, tiyagain nila yun na magawan talaga ng mga classroom. Diba? What if lang naman?
Mas maganda sana kung doon tututukan talaga eh. Yeah. Para makakatutubo ba? Yung program for last mile schools. So there's over a million Alvin just for the last mile Baltasar. schools. So yun talaga para dun sa kanila yun. So hindi sila maka-crowd out ng mga urban areas where the need is greatest. No? Next question mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary, good morning po. Morning po. Sir, just going back doon sa 65,100 new teaching and non-teaching vacancies pa. Clarification lang, puro plantilla position po ba ito? Opo. Oh. And magkano po ba ang entry level ng public school teachers natin? Nasa nasa mga 31,000 a month, and then with all the bonuses, annually aabot na ng kalahating milyon. So that's about salary grade what? 11 po, 11. Thank you, sir. Salamat po. Ivan Marina, GMA7. Kay Secretary Benitez, sinabi niyo po pinakamalaki ang 19 billion na budget in the history of the agency. May estimate po kaya kayo how much will this impact unemployment? Kasi sinasabi niyo you train people para maging mas employable. With this much budget, how many more Filipinos are you going to help get employed with new skills? We are of course targeting somewhere between 600 and 650,000 learners for next year, no. Depending po 'yan kasi sa average ng cost of training. So depende rin po sa ating mga kababayan kung anong kanilang pangangailangan. If it is a near hire or an upskilling para po makapaghanap ng mas magandang trabaho, mas mura po ang training Wait lang. costs nila. Pwede ko If bang it is going to laktawan be talaga to? a training Parang that has naano to ko be eh. longer term, then it costs a little bit more. Yung pinunta ko The kasi second, dito, yung ano lang eh. Variable siguro that needs to be Kila taken into VP, account ano? is whether or not these are higher level Ito na. skills Na-miss specific ko si for ano. Si Yusik. Nasaan ba yun? Dito na. Diretso na tayo. Pasensya kayo Naantok ako sa ano eh. Education. Patunay na tamad na estudyante na. Estudyante pa kasi ako. Sobrang inaantok ako pagdating ng ano eh. Alas 3. 3 So, p.m. halos madodoble Grabe. siya because of the Sobrang increased lakas na budget. ng antok. Thank you po, Sec. Ito na. Thank you, NPC. Yusek Claire, balik sa'yo. Nako. Thank you very Yan ang much. gusto At ko. gusto lamang muli nating pasalamatan dahil napag-usapan ng tungkol sa Go sa students. Oo. Maraming salamat dahil sa pagpasok po. Over 200 Secretary Sani million. So, Angara sa kung DepEd, nakasave ito po sila ay ng 200 million, na-discovery. At, At, sige, sabihin na kung natin, gusto hindi natin talaga malaman magkano po ulit totally na-save natin dahil nakabawi. sa Pero at pag-discover least ng na lang, students. kesa sa yung 125 million, uubusin ng 11 Salamat days, at diba? nakapasok po kayo sa DepEd. So, sobrang good yan. Ito yung gusto ko, di ba? Na parang baba na talaga. Like, man, you sick, man. Malacanang press corps. Thank you po, thank you po. Okay, maraming salamat muli kay Secretary Sani Angara, Secretary Francisco Benitez, and Chair Shirley Agrupis. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Yusek Claire. Maraming salamat sa Malacanang Press Corps. Salamat. Thank you. Good news! Ito po ay para sa ating mga kapwa motorista mula kay Pangulo Marcos ang good news na ito. Upang pagaanin ang pamumuhay ng ating mga kababayan na gumagamit ng kanilang motorsiklo sa paghahanap buhay, libre na po ang registration ng mga custom-made top box at saddlebag na nakakabit sa kanilang mga sasakyan. Ayon sa Department of Siyempre, hindi na naman titignan ng mga DDS yan. Pero hindi pwedeng may magandang gawin yung admin na to. So, yan, tatak nyo sa isip nyo yan, kapag ka may nakita kayong mga DDS na wala nagawa kuno. Diba? So, sabihin nyo yung sa HD Hyundai shipbuilding ng Pilipinas. Tapos, ito naman yung top box, diba? Hindi na pababayaran at marami pang iba. Bale, ano na lang, itatak nyo na lang yan sa utak nyo kasi pagdating ng araw, kapag ka may nakakasalamuha kayong mga DDS talaga, di ba, kakailanganin nyo yan kasi syempre, babanatan nila yung admin na walang magandang nagawa eh. Pero ako naman, hindi ko na pinapatulan yung mga DDS para like, di ko inuubos yung yung lakas ko sa pakikipagtalo sa, ayaw naman makinig or sobrang lakas yung pagkaka-idol, di ba, dun sa mga tao na yun. Like, yeah.
Pero nais pa rin ng Pangulo na masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga riders. Kaya naman nilinaw ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na bagamat libre ang registration fee sa pagkakabit ng mga top box at saddlebag, kinakailangan pa rin itong irehistro sa ahensya upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa mga ano yun na, sa mga hindi nakakaalam kasi baka yung iba kabit lang ng kabit ng top box. So yeah, kailangan nyo pa munang idaan yan sa LTO. Though libre na siya. So yeah. Kasi para yun nga, ma-check din siya no, kung pasado ba siya. Ito na. Papagaan ng pasaning pinansyal ng mga motorcycle riders. At bago po tayo magtapos, mayroon pong gustong linawin ang DBM. May kumakalat na balita na maaantala o maaapektuhan daw ang salary increases at retirement benefits ng mga guro, kawani ng gobyerno at uniformed personnel sa 2026 national budget. Hindi po ito totoo. Walang tinanggal na pondo. Ang sinasabing 24 billion pesos ay hindi binawas o kinansila. Inilipat lang ito sa tamang ahensya para sa mga diretso, mas mabilis at mas malinaw na paglabas ng benepisyo, lalo na para sa subsistence allowance ng uniformed personnel. Buong-buo ang sahod at salary increases. Ang salary increases ng kasalukuyang civilian employees at uniformed personnel ay nasa budgets ng mga kani-kanyang ahensya. Walang delay, walang bawas, walang mawawala. Kung mayroon mang maaapektuhan, ito ay ang mga bagong papasok na empleyado. Pero depende pa rin sa pabilis na pag-fill ng bakanting posisyon ng mga ahensya. May nakahandang pondo ang pamahalaan para tugunan ito. Hindi apektado Tama ang naman yung ng pension din, uniformed hindi mo naman personnel. yan pwedeng Mananatiling baguhin buo na ang ng pensyon. baguhin based sa Ang mga bagong magre-retire pamumuno sa mo, di ba? option Kasi retirement ay dadaan syempre pa rin ini-expect sa na ng umiiral mga na ano yan, mga proseso. pensyonado. Sa madaling sabi, walang Di ba? binawas na Like, benepisyo. man, isa yan sa mga paghihirap nila kasi yun nga, kung gagalawin mo yun ngayon, syempre yung mga kumakayod ngayon, like parang, anak ng toko, hindi pa pala totally secured tayo sa mga pension na yan kasi pwedeng magbago pala yung maano natin dyan. Diba? Okay lang siguro kung i-increase na nila kasi wala talagang angal dyan. Pero kung yung i-decrease mo, hindi pwede yan. Diba? Lang ang paglalagay ng pondo para mas maayos ang implementasyon. Mananatiling tutok ang DBM sa kapakanan ng mga lingkod bayan at sa tapat at responsableng paggamit ng pondo ng bayan. Kung may kulang at kailangan talagang i-hire na additional personnel, may nakahanda po tayong pondo sa Miscellaneous and Personnel Benefits Fund sa ating Fiscal Year 2026 GAA. Kung kailangan naman ng karagdagang pondo para sa mga uniformed personnel na sumasailalim sa optional retirement, So, yan lang naman mga kanoisis. So, kaya ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that video is from Boss Polito TV. Malacanang Press Corps and syempre, Pilipinoisis. So, bago nyo iwan, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun parang ito na yun. Sa impeachment ni VP Sara, expect na natin na this 2026 is mas magiging pa yan, diba? Like, dapat mas mabigat pa yung gagawin nila dyan. And then sana sa mag-file ng impeachment na yan or mag-refile bang tawag dyan or whatsoever, ayusin nila na hindi sila mabubutasan ng Duterte Plaques. Kasi naghihintay lang yung mga yon, baka nagre-recharge na yon, di ba? Na parang, man, dapat maging handa tayo. Kasi, yun nga, according sa expert par na this 2026 kasi, ito yung tamang panahon talaga para mapilayan si VP Sara na first runner-up or siya mismo yung frontliner na maging presidente. So, ngayong 2026 yung pinakamaihinam na bakbakan talaga. Ngayon sisimulan kung gusto nilang mawala yung momentum. And then, yun nga, expect natin na sana walang vote splitter. And then sana daw yung yung tatapat kay VP Sara is parang lumitaw na ngayon or kahit hindi niya muna sabihin na siya yung tatakbo, but siya ba? Parang siya yung isa sa magpupush nitong impeachment na to. So yan yung aabangan natin. Di natin alam kung si Tulfo ba yan, si Ontiveros ba yan.
'di ba? Or so, kung sino man. Pero I think nasa kay Tulfo at kay Hontiveros 'yan. Yung ano, pero si Tulfo kasi parang hesitant siya na na banggain yung mga Duterte, 'di ba? Ewan ko, parang hindi niya kaya, no. Pero kung magkakaroon siya ng balls, 'di ba? Why not? Why not? And then, yun nga, sana walang vote splitter din kung gusto talaga nilang mapilayan. Kasi yun nga, according sa expert, yung kasikatan ni VP Sara ngayon, pwede pa namang tibagin talaga. Like daw noong 2013 na parang first runner-up talaga si Binay. Di ba? So, ang na lang dyan, dapat may makita yung taong bayan na parang kabangayan, di ba, ni VP Sara para kung sino man yung lilitaw. Pero sana bagong pangalan, So, yeah, yan yung aabangan natin, na parang itong 2026 talaga yung parang paghuhukom. And then, yun nga, sana talaga, mag-iingat sila. Huwag nilang ulitin yung pagkakamali dati na yung napasok sila doon sa, sa 1-year bar rule, diba? Sana wag nilang ulitin yung pagkakamaling yun kasi sayang. So, sana pilitin nila na talaga, masimulan yung impeachment and then yung mga ebidensya na yung bahala na magtuloy-tuloy, di ba? I know for sure mapipilayan yan pare. So dapat lang talaga nilang galingan. And then ito, nakita ko lang sa balita, di ba, possible or yung ni Bongo daw, di ba, this 2026 yung ICC warrant of arrest niya is papasok na. So abangan din natin yan para kasi for sure magiging masaya to. Sana same lang ng pinagtaguan or pagtataguan si Bongo, si Bato at saka si Bantang para isahang isahang paghanap na lang. 'Di ba? So wala na tayong pag-asa doon kay ewan ko, si Torre kasi parang na-assign siya sa MMDA, 'di ba? Sana talaga kahit siya parang bagong bagong investigator, bagong tagapagtugis like gaya sa ICI ba? Kasi I think talaga parang kayang hanapin ni Torre yung mga taong yan Diba? Sayang lang pinag-initan kasi si Torre. So, no choice yung admin kundi tanggalin siya. Pampa-cool down ba? So anyways, that's it lang muna. So kayo masasabi nyo dito, comment down below. Tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Bolita TV, Filipinoizy. So yeah, Malacanang Press Corps. Like, comment, share, subscribe. Filipinoizy is out.